Kakambal ng bawat pagtatanghal ng kaloob ang pananaliksik. Sa likod ng bawat malikhaing tunog at galaw ay mahabang panahong iginugol sa pag-aaral ng katutubong kultura, mula sa pagkalap ng mga tradisyong nakakubli sa kabundukan, hanggang maisulat tungo sa pagkatha ng diwa ng palabas, hanggang makarating sa tanghalan. Nagsimula ang Kaloob Philippine Music and Dance Ministry noong 1994 sa pangunguna ni Pastor Ed Lapiz. Binuo niya ang isang pangkat ng mga Kristiyanong mananaliksik, manunugtog at mananayaw. Mithiin ng Kaloob na baguhin ang kahulugan ng Pilipinong Kristiyano at buhayin ito sa kultura ng pagsamba. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay mulat at pagpapahalaga sa kagandahan ng likas na kultura. Kaya't nagtungo sila sa malalayong lugar. Dooy nag-aral sa mga katutubo ng kanilang pinakaiingatang karunungan, sining, tradisyon, at paniniwala. Hindi madali ang magsaliksik, ngunit kinakailangan, lalo pat hangarin ng kaloob na maitanghal ng matapat ang larawan ng katutubong kalooban, kalooban na nasasalamin sa matatandang musika at sayaw. Dahil dito, sinikap na maintindihan ang kaluluwa ng bawat galaw, ang tamang ritmo ng paghampas sa gong o tambol, at ang lahat ng kontekstong nakapaloob sa bawat ritual. Mahabang paglalakbay ang pagsasaliksik, isang prosesong nagaganap bago pa man makarating ang tradisyon sa entablado. Kaakibat nito ang pagbabasa ng maraming akda, pagdayo sa malalayong lugar upang kilalanin ang mga katutubo, pagre-record at pagsusulat ng mga nakalap na karunungan, pagsusuri, pagsasalin, pag-aaral, pagtuturo, at paglalapat sa teatro. Taong 1995 nang maganap ang unang pananaliksik ni Pastor Ed at ng Kaloob sa Palawan. Dito nakilala nila ang mga tagbanwa mula sa Brooks Point. Sa paglalakbay na ito na i-record ang isang katutubong pagdiriwang ng pasasalamat, ang pagdiwata. Makasaysayang misyon ang naganap. Dito natuklasan ng Kaloob na di biro ang pagsasaliksik. Isa rin itong pakikibakang espiritual na mapagtatagumpayan lamang kung matatag ang pananampalataya ng mananaliksik. Makaraan ang isang taon, nagtungo naman ang Kaloob sa Timog Cotabato upang pag-aralan ang pamumuhay ng mga Tiboli. Doon, hindi lamang mga sayaw at tugtog ang natutunan. Nai-record din ang isang mahalagang national intangible treasure, ang epikong Tudbulul, mahigit 30 oras ng awit na naglalaman ng mahahalagang kaalamang bayan. Nasundan ito ng marami pang paglalakbay. Nakisalamuha at nakipagkaibigan ang Kaloob sa mga katutubo sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ang Mindanao ang isa sa may pinakamayamang bukal ng katutubong kultura sa Pilipinas. Tigib ng mga matatandang tradisyon mula sa mahigit 50 pangkat na lumad at Muslim na naninirahan dito. Noong 2004, mahigit 30 sa mga ito ang nakilala ng Kaloob sa isang malaking misyong naganap sa Davao. Ibinahagi ng mga katutubo ang mga kaalamang itinuturing nilang sagrado at karaniway inililihim sa mga tagalabas. Nagpatuloy ang pananaliksik sa Mindanao na nagbunga sa pagre-record ng iba't ibang mga katutubong sayaw. Ito ang nasa likod ng bawat pagtatanghal,
isang mahaba, masusi, at maingat na proseso ng pagkilala sa diwa ng katutubong kultura. Ito ang ambag ng kaloob sa bayan. Ang ingatan at pangalagaan ang mga pamanang bayang laan ng Diyos sa sangkapilipinuhan. Kalakip ng bawat saliw at galaw ay ang panalangin maibsan ang hirap ng pakikibaka ng bayan at matulungang maghilom ang mga sugat tungo sa kanyang pambansang kasarinlan. Dito matatagpuan ang tunay na diwa ng gawaing kaloob na sa kanyang pagbabalik-tanaw sa katutubong musika at sayaw ay maitanghal ito sa harap ng sambayanang Pilipino, sa buong mundo at sa dambana ng dakilang lumikha.